Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matakot. Kasama anumang araw kung dumating. Kahit libong tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood, inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report. Hospital Report. Market Report. City Hall Update. Capital Update. Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Higala, kumusta? O imong buntag kaninong tanan, mayong adlaw, maayong gabi, maayong udto tanan na aton nang sakop tanan mga ka-Angel. Bitaw, mga ka-Angel, welcome mo sab sa tuang pagpanag-uban karon sa Angel News Patrol Morning Edition. Ako gyapon ang inyong ka-Angel Rosa Kiatson din ya. Magigauban kanino hantod alas 8 tak na sa buntag sa pagatod og mga balita. Mga kasayuran, nagbabaga mga kasayuran, mga ka-Angel, ang mga panghitabo sulod sa 24 oras diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o lalawigan sa Misamis Oriental Region 10. Northern Mindanao, mga ka-Igsonan, welcome, welcome! Kumusta ang ato ang mga ka-Angel karon nga naa silang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan na karong adlaw Huwebes. Pizza 7 na sa bulan Pizza 8 na sa bulan sa July, mga ka-Angel, 2021.
Sa gyapon na mga ka-angel, among mga panginaot kitang tanan nakamuntanan diyan as kabaskog kapiskay sa panglawasan ini mga adlaw. Munay kanunay nato nga gihandom sa ato ang pagpakabuhi nining kalibutan na. Kay magunsa man ang ato ang mga sapi diya og atong nilakwan mga ka-angel, takilid ang atong linakwan mga kaigsunan. Sa mga kanunay na itong gipangayo sa kitasaan, hatagan kita og kabaskog sa panglawas kanunay. Di na nato balihon mga kaigsunan ha. Di na nato hinuhnaon ang ato ang kahimtang karon na gumikan kay nagyapunta sa MACQ. Modified Enhanced Community Quarantine mga kaigsunan. Andak bayan sa Cagayan de Oro og uban pa nga mga lugar diri sa Northern na Mindanao. So, ang ato alang dire, sunod gyapon ta sa mga gipatuman nga mga gabayan sa ato ang gobyerno. Aron nga di kita makaproblema mga kaigsunan kayo. Saan tamang yun nga mga ni atong kahimtang rong nining mga panahon na. Nini mga tuiga mga kaigsunan. So, magdala lang kanunay og face mask, face shield. Samtang magbiyahe ka mo mga kaigsunan o mugawas ka mo sinunta siya sa ka mga panimalay. Kalimot dala og face mask, face shield. Ingon man na QR code kay di gyud ta makasulod sa mga dagko mga establishmento. Kung wala tay mga mga requirements mga kaigsunan nga ilang kapangitao na kumusulod kita sa mga establishmento o musakay kita sa mga pampublikong sakyanan. Bisan pa man gani sa ato mga pribadong sakyanan mga ka-angel, required kita nga mosulob gyud og face mask sa sulod sa ato ang mga kagulingon mga sakyanan. Anyway, itong oras, alas 7:07 na sa buntag. Sa ato nga pagpadayon mga ka-angel, di sa nato kalimutan ng ato ang mga kauban dire sa akong, sa ako naman, di naman ni ako akoon man eh. Sa among studio, ang akong partner sa TeamViewer mga kaigsunan, siya ang nasa pikas sa aquarium. Si Angel Ryan sa Ricol Molo. Sa ngalan na sa amo ang mga kauban nga nasa gawas karon nagka-augment mga kaigsunan aron sa pagkatudog ang mga balita, mga panghitabo sa ilahang nga mga area of responsibility mga kaigsunan. Sa amo nga Chief of Reporters Totong Sambas, Efren Solosia, sila si Drew Sanuria. Ingon man na uban pa nato mga kauban sila si Ricky Real sa Sports and News. Sa ato ang news writer, news editor si Shin Sulugan. Mga ka-angel, atong kumusta ng ato ang mga kaigsunan nga nakaroon sa gawas sa nga bahin diya sa nasod. Kumusta nga ato ang mga ka-angel diya ha? Diya sa may Australia, Amerika, Japan, Turkey. Diya sa may Jordan. Sa tanan mga lugar mga ka-angel nga naatay mga viewers. Sa man inyong panahon karon diyan sa man ng oras sa inyo, mayong adlaw ako din tanan. Good morning. Magandang umaga naman sa lahat nating mga kababayan diyan sa may kamay nilaan. Ato sa kumusta ato nga mga ka-angel diya sa lalawigan sa Misamis Oriental, diya sa may gikan sa magsaysay pingon sa Lugait mga ka-angel. Ang magsaysay paingon din mo ng 1st District. Ang 2nd District, Congressional District mga kaigsunan ha. Magikan sa Opol, Misamis sa Oriental, paingon na dito sa may Lugait. So kumusta itong mga kaigsunan dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro? Hagyapon ka district mga kaigsunan ha. Itong City District mga ka-angel. 1st and 2nd District mga kaigsunan. So, kumusta ang atong mga ka-angel nga mga market vendors? Nga kanunay gyapon na sila nagpanikay-sikay sa ilahang mga kaliukan diya sa tagsa-tag sa mga kamerkaduhan karon na dire sa merkado sa Puerto. Ang among sibiyahan mga ka-angel dool ron sa Puerto. Merkado sa Puerto, Kugon, Carmen, Agura ug sa Bulwa. Basta kabutanan. 80 ka barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning. Pinadya sa may barangay 35 o barangay 34 mga ka-angel. Kumusta mo diya o mga panginaot nga nagyapon sa kabaskog kapiskay sa panglawas ni mga orasa. Sa ngalan sa mong admin si Ma'am Rocklyn Daang.
Pero itong hayantang ato ang mga headlines sa karong buntaga. Ato na ito ng mga luwan sa atong mga balita karong buntaga mga ka-Angel. Dire sa ato nga pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Una luwang balita dito itong sambas mga kaigsunan. Olitaw sikop sa mga otoridad tungod sa Shabu. Samtang uluhang balita ni Efren Solosia. Senator naghatag og ayuda sa mga sundalo nga namatay sa pag-crash sa C-130. Samtang uluhang balita nga lokal mga ka-Angel. Onom nga mga sundalo nga namatay sa paghagsa sa C-130 din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gihatod na sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Luang balitang nasyonal, panagkasabot sa Kausay ug Kalinaw tali sa gobyerno og IMLF. Moabot pa matod pa og unom ka tuig. Kadugay ba? Uluwang balitang international mga ka-Angel. WHO padayon nga nagpangayo og tabang sa mga nasod alang sa dugang pang mga bakuna. Samtang atong sports news sa mga ka-Angel, pinagin ni sports reporter Ricky Real. San na nakauna sa kadaugan sa NBA Finals. Sa ato ang balitang special mga ka-Angel, usak ka tolinadang hugaw sa baka gikawat dito sa India. Adios. Sa baka dito lisod na gagawin panahon sa India kay pati hugaw sa baka kawato naman. Pero himuon man ng mga daghan magamit ana mga ka-Angel. Okay. Dagan magamit anak mga ka-Angel nga mga anong hugaw sa baka. Okay, kaysa na ka-standby ang manager. Ay, harapan to. Ayaw, kisa ba na? Nisinyas na siya niya. Waman ako to masiplat eh. Ha? Rick Bolibria. Sige, unyar na si Rick Bolibria kay wapamata ka local news. Sige, atong kumusta sab si Rick Bolibria dia sa Oman Jordan. Aman Jordan mga ka-Angel. Sila si B. Bianca. Atong nga mga ka-eksonan dia ha. Atong nga mga reporters dia sa gawas sa nasod mga ka-Angel. Manay atong nga mga news correspondent dia mga ka-eksonan. Okay, oras na to. Alas 7:13 na sa buntag. Ato nang ikutay nga itong mga linya mga ka-Angel. Ang atong linya nga ito sa ato ang mga online news reporters. Nahunta si Chief of Reporters Totong Sambas mga kaigsunan. Nakaroon sa atong linya si Angel Totong Sambas atong paminaw ng iyahang reportong. Tong. Yes. Sige, go ahead. Si Kopita Pulisan sa Pilipinas ang yan mo ang nagbabasa prison para makamalangin sila sa kabilang nyo sa apon. Pangulong usab ni Police Captain Mario Nalaan Magdala Jr. hito sa Police Station Matabalang. O kumano sabi ang inusang person sa Pilipinas yang ilay pilihan ang usang kapasitin sa buong ang maong suspect na itabudyag at italitan kali sa mga trupa sa kapulisan sa police station ay magkapalan nga nagtapos nga bayan. O dito, valor 500 pesos. Tapos sasahan kinain bang suspect o pag-lektis sa iyang posisyon usap nga unang sablaeng usap ng siyabo na maong suspect mailas pangalan ng Bar alias Anton. Presidente kani sa makabalan sa kabihan nilo. O di nakuhaan pa kanito na ilang sa mga
Mutimba gani og 25 gramos. Diin ang market ba din ini 170 pesos. Umani ini ang baong ebidensya nga nakuha sa iya. Gidala na sa Regional Crime Laboratory alang sa qualitative of quantitative examination. O ang kaso karon magtuwan na sa kaso 5165 comprehensive gun zeros that at 2002 samtang ana-ana din sa SIDA na nagloko karong panahon na diya sa Makabalaan Police Station. Bago na itong nakuha nga report gikan sa atong lematanan. Report na gikan sa Makabalaan. Ako si Angel Cotong Abbas na report live sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much Totong Samba sa imong bulyadang report karong buntaga oras sa mga ka-Angel. Alas 6, alas 7:16 na sa buntag. Maupay na aga kay Parasida Fernandez dyan po sa may Katarman, Northern Samar. Good morning ni mo dia, Ma'am Fernandez. Parasida Fernandez, nakasilip siya ka nato dire sa itong programa mga ka-Angel. Good morning dia sa may Katarman, Northern Samar, sa Leyte ni mga ka-Igsonan. Good morning sa inyong lahat dyan. Sabi na dia sa may Alang-Alang Leyte mga ka-Angel. Kamusta ang mga Toledo pamilya dyan? Sikoy pamilya sa may kaning Tacloban City. Sa itong kapagpadayon, sa itong mga balita mga ka-Angel. Pero sa itong Angel News Patrol. Morning edition. Lantasan natong ang mga balita mga kaigsonan. Samtang itong ipaabot ang mga news reports sa itong mga ka-Angel karon nga nagligid-ligid kamang-kamang nagtamling-tamling mga kaigsonan. Karon lang nga makakuha og mga balita. Gikan silang nahimutangan karon nga adlaw mga kaigsonan. So, dito dato sang tunghayan ang Botas Pag-asa mga kaigsonan. Ato lang taon, atong paminaw kung saan na ba yung mga update sa lakaw sa tuang panahon karong adlaw. Banda sa atong mga balita karong buntaga mga ka-Angel. Sa atong padayon. Sa ato ang balitan lokal, unom ka mga sundalo nga namatay sa C-130 crash sa gihatod sa ilang probinsya kagapong adlaw. Human nga gihatagan og military honors ang mga namatay nga sundalo sa C-130 sa Patikul, Sulu. Gihatod na sa ilang mga probinsya kagahapong adlaw. Kini gikumpirma ni Port ID Major General Romeo Bronner nga nahinabi sa mga sakop sa media kagapon. Maton ni Bronner nga kasagaran na sa mga pasahero sa C-130 plane, mga fresh graduate military training mga ka-Angel. Gila ang mga sundalo nga sila si Sergeant Bots Di Maestro, taga Upper Lapinig, Balingwan, Misamis Oriental. Private Marcelino H. Alquizar, taga Poblasyon Impasugong, Bukidnon. Private Mark Nas P. Lumanda, kung lumanta, taga Purok Asay sa Dagumpaan na Maramag, Bukidnon. Private Mil Mark Agana, taga Purok 5, Dumaya sa Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Private Rimar C. Carmona, taga Purok 3 sa Barangay Sangay, Consagaya, Kitsaraw, Agusan del Norte. Private Vic Morina,
kung munira o taga Purok Asay sa Dagumbaan na Maramag Bukidnon. Gitinaw ni Bronner nga sa kasamtangan na naa sa iyahang siyam ka mga sundalo ang naila o kining unom ka mga sundalo nga naa sa Port ID Division ang unang naila. Dugang niya nga ang Port ID nga ipadala ang mga detail record sa mga sundalo nga wa pa maila aron mas dili kini kung dali kini nga maila o mahatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gisiguro ni Bronner nga ang pamilya makadawat og kinahanglang assistance sa benepisyo angay kung angay kanila mga ka-angel. Oras sa mga ka-angel, alas 7:21 na sa buntag. Paminatang report na pinagin ni Drew Sanuria mga kaigsunan sa bakay na hipos niya mga kasayuran pinagin ni Drew Sanuria. Drew! Yes, no, padayon pagyapon niya ang ato pag-monitor sa kada police station atong nakusindot o na sarap na mga balita dinhin dapita sa police station 3 Agora o ngadto sa police station 7 o police station 1. So ang kuha na to nga mga balita dire ang nindot kayo kini mga padayon to po mga violator mga badlungon sa ato nga dakbayan sa Agian Euro. Yung paman nga gipadayon pagyapon ang inexecute karo mga panahon padayon magyapon ang pagpabadlong. Kini ang mokabat sa 18 kabuok ang nasikop niini. Ang isa ani minor edad o kini mga notice pass. No, kini po nga gitawag na OBR sila dilikan sa walay instruction dalang dokumento. O andiyan sa police station 3 lima kabuk ang nakuha gabi dikan sa diha dapit sa Diversing Road naglatagaw walay tumong o dalak din sa ato kapulisan para dito istoryahan o isyuhan sa OBR. O kini notice mas diha sa dalan recto o diha sa kuha ang tulo na naka-angkon sa gitawag nga OBR nga violation. O mo kana to nga nakuha nga sagpat nga balita diri kita na lang sa location. Ako si Patrol Agent Pedro Sagoria nag-report live sa Broadcasting News live. Thank you very much, Drew Sanuria sa imong bulyadang report karong buntaga. Sa dugan natong mga balita mga ka-angel. Arita sa itong balitang nasyonal. Kinahanglan pa og anom ka mga tuig para hingpit nga makabot ang 2014 phase na detail na tali sa gobyerno og Moro Islamic Liberation Front MILF. Matod sa Office of the Presidential Advisor of the Peace Process, Under Secretary David Diciano nga kinahanglan pa nga mag-adjust og prime time kung time frame para sa pagpirma sa mga exit agreemental sa gobyerno og mga MILF sa 2028 imbes sa original nga pitsa sa 2022. Mapatuman ang nasampit nga exit agreement sa duha ka partido kung tanan nga mga commitments o nakagahin sa Comprehensive Agreement na Bansang Moro CA. Mapatuman na mga ka-angel. Lakip sa gitawag nga normalization ang decommission sa 4,000 kung 40,000 ka mga MILF fighters o pag-surrender sa 7,000 ka armas ingon sab ang pagbalhin sa mga kampo sa MILF sa malinaon o progreso nga lugar mga ka-angel.
Ato sang ikutay atong linya mga kaigsunan sa Butas Pag-asa pinagi ni Ma'am Luz sa Mercado. Nasa atong linya ko rin si Ma'am Luz Mercado. Ma'am Luz, may buntag. So, mga suplinted pamlaw. Sila at least sa mga lab, huwagis na lang mga guys. Ang tropical convergence zone kung ka nagtagbo sa duha ka direksyon sa hangin gikan sa northern hemisphere or northeast na direksyon o gikan sa southern hemisphere nga southeast na direksyon din. Ano na yung mga developments mga dago na masinapis mga lugar nga di nagkatago ang duha ka direksyon sa hangin o na yung mga pag-ulan sa kanundok pag-pangilat din masinapis sa mga bawa din isong back na yan or sibok dapit kami na maado na yung mga pagbagong sa hapon o sa gabi. Inibanan nga doon na sa pagkatakatag ng ulan sa kanundok pag-pangilat at sa pinatawag na intertropical convergence zone. Kung sa karong panahon na wala kay bagyo, wala low pressure or tulad sa itong Philippine or low responsibility. O ang kusal ay sa libot sa Mindanao, hapnay nga pinagsaksanga ng kondisyon sa kadagatan. Nalas ng hangin bisan sa silakan nga tunasam nga ng silakang direksyon. Kung ang kabilnaw wala sa temperature na sinapit sa ganyan kadnaon 23.8 degrees Celsius, then expected karon tibukan laos mabot sa kainitol wala sa temperature na 32 degrees Celsius. O ang oras karon alas 7:25 na sa Puntal. Gikan karon sa Pag-asa District Mologanay sa Gador City, Luz may paro reporting. Salamat Ma'am Luz Mercado. Okay, you're welcome. Dinabati mga ka-angel si Ma'am Luz Mercado sa Butas sa Pag-asa. Sa atong pagparayon, sa atong mga balita mga ka-angel. Arita sa balitang internasyonal. Padayon ang apila sa World Health Organization na WHO sa mga nasod kung pwedeng maghatag og donasyon na para sa pagpalit sa mga COVID-19 vaccine nga ipang-apod-apod sa mga kabus nga nasod. Sigon ni WHO Chief Tedros Adhanom adunay 16.8 bilyon dollar ang kinanglan na para sa pagpundo sa mga bakuna. Dako sab ang matod pa niya ang gintag atali sa mga sapian og kabus nga mga nasod. Una nakadawat og 17.7 bilyon na dolyar ang WHO para sa 2020 to 21. Aga diretso nga kinahanglang 8.1 bilyon na dolyar bahin sa 16.8 nga dolyar nga kakulangon sa pundo sa WHO mga kaigsunan. Maabot na saba sa sobra 3.25 bilyon na doses sa COVID vaccine ang natupok sa 216 ka mga nasod. Sa atong pagpadayon, naka-standby si Efren Solisya sa iyahang report sa karong buntaga mga ka-angel. Paminata report ni Efren Solisya. Efren! Efren! Senator Manny Pacquiao. Wala. Sige. Nihatag og 50,000 pesos sa nangamatay nga mga sundalo nga lulan sa C-130 padulong sa Picol Sulo. Unsa man na? O katong mga anol. Nihatagan na sab niya og tag 20,000 pesos ang kada usa. Sige. Kalaing bahin. Private jet. Monera, 24 anyos. Isugat sa iyang uyab na si Winde. At sila. Taga Nagumbaan,
Maramad Bukidnon. Ang inahan nagkanayon nga nganong wala na magkatawag ang iyang anak. Ay sige niya tawagan. Mao naman ito nga hitabo natras na ito. Si Private Deck Manila ang gisalikan sa iyang pamilya. Kamagwangang anak. O karon naglayog pakitabang si Mrs. Vilma Monira sa iyang mga manhod nga para makispila. Suportar sa gobyerno ang iyang gipangita. Si Private Deck Monira sa wala pa nakalarga sa nakalulan sa Siwantente. Nag-ingon siya nga, muhabto na kami sa Katipol Sulo. Unya, sa tagayo-ayo anak, pero nadaot man sa ng Siwantente. Ingon niya ang anak nga, maayo naman Mga na dahil tumitabo nga nakalarga sila. Oy, kayo. Unahing balita. Bypass operation sa Station 9 Nazaret. Headed by Sebastian Sua, Police Station 9. Kagahapon, nasikop ang duha. Siya napalitan o usak ka sa SIC. Valor o 500 pesos. Bypass money. Ini si Lawrence, 22 anyos. O nakuhaan kini sa 5 ka pakiti nga Cebu. Nag-ingon nga dangerous drug act. Sa Station 9, di paslak na karon si sa Nazaret si Sebastian Sua o si Lawrence o si Edwin. Dili tinaw nilang ngalan. Ini si Efren si Lucia reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, friend Silucia. Oras sa mga ka-Angel sa Angel News Patrol na Morning Edition alas 7:33 na sa buntag. Padayon sa ito mga balita mga ka-Angel. Atong ikutan atong linya nga ito kang Ricky Real siyang Sports News. Manatang report ni Angel Ricky Tadio Real mga ka-Angel. Na sa linya si Angel Ricky Real sa iyang Sports News. Rick? Okay, Angel Ryan. Nung nabagatawa itong bagong nabagatawa na siya sa sports. Angel Ross na Angel Ross. Balita, Anderson, dili makaduwa sa Vision Mindanao League. Dili makaduwa ang actor na si Anderson sa kampanya sa Misamis Oriental Bureau Authority sa Sibuteng Sos Federal Pilipinas. This means the court of Mindanao League dili sa panagdahil sa schedule ni ini. Nagpanayon si head coach sabi siya nga naglisod si Anderson paghanay sa iyong schedule. Ito na pa-actor sa mga duwa sa Misamis Oriental. Pagbaho ko sa ito nakuha kami buntada ang sabitan sa si Secretary Ritual online. Thank you very much Ricky Real sa imong report karong buntaga. Balikan ta ang uban pa natong mga international news sa pinagi sa atong Angel correspondent si Ricky Belibria mga kaiksunan. Lantaon ta, paminahon ta nga report ni Rick Belibria gikan diya sa Amman, Jordan mga kajel. Rick?
Magandang araw mga ka-angel sa ating mga init na balita dito sa kaharian ng Jordan. Noong Lunes ng tanghali, pinalaya na ng Israeli Occupation Authorities ang 36 anyos na bilanggong Jordanian na si Taher Shafut pagkatapos makulong ng 28 buwan. Si Shafut ay naristo noong April 2019 sa kasong resisting the Israeli occupation. Siya ay pinalaya sa lugar ng Al-Dahira malapit sa Hebron at nang maisasaayos na ang mga kaukulang papilis pabalik ng Jordan. Samantala, nagkaroon ng enkwentro noong mga nakarang araw ang Northern Military Region at sa koordinasyon ng Military Security Directorate at Anti-Narcotics Department ang grupo ng mga smugglers mula sa teritoryo ng Syria papasok sa Jordan. Nakuha sa kanila ang iba't ibang matataas na kalibreng armas at mga pinagbabawal na droga. Ayon sa tagapagsalita, 497 hashish slabs, 61,000 Captagon pills at 4 na kilong crystal methamphetamines. Sa iba pang balita, sa larangan ng turismo, ayon kay Minister of Communication and Media Affairs, Sakir Jodin, doon sa mga nagbabalak na makita at pumasok sa isa sa tinaguriang 7 Wonders of the World, ang Rose Red City, Petra, ay bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon sa summer at ang alas 6 naman ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa winter season. Makakapasok lamang ang mga turista kapag ikaw ay bakunado na at ito'y applicable sa lahat ng turista, foreigners man at locals. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Thank you very much sa Rick Balibria mula sa Amman, Jordan na mga ka-angel. Padayon ta sa atong pagkatudog mga balita karon buntaga. Sa dugang pa na ito mga balita, mga ka-angel, atong balikan ng ato ang sports news. Dugang pa na itong sports news sa mga kaigsunan. Tulo kadaog na lang ang gikinanglan sa Phoenix Suns aron na tilaw og pakadot lang ha. Aron ba katila mga kanyo lagapi na kaunang korona sa kasaysayan sa ilang prangkisa sa NBA. Kinuman nga winamano sa kadaugan na sa Game 1 ang NBA Finals best of 7 series kontra sa karibal nga Milwaukee Bucks sa score nga 118-105. Kini bisan sa pagbalik na sa Bucks nga two-time MVP nga si Giannis Antetokounmpo human ang duha ka games nga wa makadula tungod sa injury. Sobling bit-bit sa veteran point guard nga si Chris Paula ang Suns sa dihang napakita sa iyang all-around game gamit ang 32 puntos, batok 9 sa assist ug 4 ka rebound sa mga ka-angel. Nakita nga game ang vintage Chris
Paul nga naa sa iyahang nga ika-16 sa season nga nag-shot sa daog o upat ka 3 points. Sa third quarter lang mikamada o husto og 16 puntos si Paul nga mas nagpainit sab sa way hunong nga singgit og kahugyaw sa mga fans. Katapusang miabot sa NBA Finals game ang Phoenix sa kanyato pang panahon ni Michael Jordan nga nakakampiyon sa dihang Chicago Bulls sa ilahang third straight crown o nakuha nila sa Game 6 sa kanyato pang 1993. Lima pa ang player sa Suns ang naggatala og double figures nga dakong tabang sa ilang opinsa mga ka-Angel. Lagip na rin si Devin Booker nga way sablay nga free throw shot og nagdugang og 27 puntos. Dako usab ang suporta sa ilang big man nga si Deandre Ayton nga dunay 22 puntos og 19 ka rebound. Subling gipamatuod ang iyahang breakout postseason sa performance mga ka-Angel. Sa panig sa Milwaukee bisan ang si Giannis siyang 20 puntos og 17 big rebounds. Sipyat siya sa pipila ka mga tira ilabi na sa crucial fourth quarter. Oras na nato mga ka-Angel, alas 7:42 na sa buntag. Ari kita sa balitang espesyal. Matod pa mga ka-Angel, balitang espesyal. Sa tulinadang hugaw sa baka gikawat sa India. Grabe bigay kalisod tingali dito mga ka-Angel. Naghihirap na ba ang India dahil ang mga hugaw ng baka ay nanakaw na. Ito yung espesyal na balita mga ka-Angel, pinagin ni sa atong news writer si Sin Sulugan. Sa kadakong manhunt ang gipahigayon karon sa India human gikawat sa usa ka ganggangan. O ganggangan ba ka o gang baka ni? Gang ang gibanabanang usa ka tulinadang hugaw sa baka gikan sa usa ka gamay nga lungsod didto mga ka-Angel. Matod sa mga pulis sa gabi nga giatake sa mga kawatan ang storage facility sa Duerina Village kung asa nakapundo ang mga tai sa baka nga gitigom sa lungsod. Gibanabanang naa sa 1,600 rupees sa katumbas sa 1,000 ang kantidad sa usang tulinadang hugaw sa baka nga gikawat at sa mga katawhan. Gamit ang maong hugaw sa baka sangkap sa pataba sa yuta. Mabaligya usab kini sa India. Labi na sa nauso na usab nga dito karon nga organic farming. Pag umanga wa mo gamit og mga chemical. Gisuta sa mga pulis kung giunsap sa pagpaspas nga nadala sa mga suspect. Ang mga usa ka tulinadang hugaw sa baka mga ka-Angel. Sa atong pagbalayon mga ka-Igsoon sa atong dugang pang mga balita. Arita sa atong sports news mga ka-Igsuonan. Plano nga magretiro sa kanta si Britney Spears. Kini mismo ang ikumpirma sa iyahang long-time manager nga si Larry Rodolph. Nagpasa usab og resignation si Rodolph kay Judy Montgomery, ang personal counsel kung conservator sa singer og ang mga state conservator nini nga si Jimmy Spears. Matod ni Rodolph nga kanato pang duha ka tuig
ang nakalabay sa gusto na niyang gusto na sa singer nga mopahulay. Isip kabahin usab sa conservation na ship nagdesisyon na lang ang mamuhawa sa Rodolph o mga magretiro na usab ang singer dili nini kinanglan nga manager. Nauna nang gipahayag sa singer nga dili na kini mohimo og kanta hinungdan hangtod bahin sa conservatorship amahan nini mga ka-angel. Gikuha sa korte isip conservatorship ang amahang singer tungod sa mental health issue sa singer mga ka-angel. Mga ka-angel, baka na may langkob sa ato mga balita karong buntaga. Adlaw nga Huwebes, July 8, 2021 mga kaigsonan. Nangalan sa mga news writer sila si Sen Salugan. Sa atong mga news reporter sila si Efren Solucia, Tutong Sambas o Drew Sanoria. Sa atong sports reporter si Ricky Real. Atong Angel correspondent sa Aman Jordan si Rick Balibria. Mga ka-Angel, ako ang inyong tagapagbalita, Ross sa Kiatson din niya mga kaigsonan. At masalamatan ang mga nag-view mga ka-Angel sa ato ang lawig karon sa kanginan. Di mawala si Angel, Ma'am Nini Sikoy mga kaigsonan. Og napayusad rin mura man ni og Arabic ang pagkasulat. Di man nato ni basa. Ako igagaw si Mamerto Kiatson Militares diya sa May Cebu. Good morning gaw. Salamat sa mong pagsilip diri ka na to. Apay nag-ingon diri seryoso kay ka Direktor Smile Pod. Mahal ang smile ko karon. Lagi bitaw ba? Pandemic pa niya di pa ta mo smile. Smile before you open. Ano sabi na sa nato manager? Sulat to. Smile before you open. Nakadumdum hinunta sa atong mga kanhiay nga mga panahon mga ka-Angel nga. Uso pa kanya to ang pagsulat-sulat. Ni karon ka di naman. Wala naman ta kaning high-tech naman ta karon. Tungos muna si Parisada Fernandez mga kaigsonan. Morning. Good morning po from Katarman, Northern Samar. Watching siya from Katarman, Northern Samar. Sige. Salamat kayo ha. Ano? Napatay na hibiling oras mga kaigsonan. Napatay na bilin nga mga pipila ka mga gutlo alang sa tuang nga pagisgot o mga butang lungsuranon mga ka-Angel. Kay kagahapon nakakuha ta og mga kumpirmado ba itong balita manager ang MECQ mo lang to hantod July 31 mga ka-Angel. So hantod daw July 31. Problema ani nagabot sa July 31 unsa nakahay basig mo aton na putag Agosto 15. Kita hunong ani mga kaigsonan sa pag MECQ. Hinuon sab tungod lagi kay dili gustong ato ang kagamanan na lokal din sa syudad nga mudaghan pa ang kaso sa COVID. Actually mga ka-Angel, dili naman yun ang Cagayan daghan COVID, dili. Ang COVID mga ka-Angel sa Cagayan dili tanan gikan dinhi. Lain taga lain lugar mga ka-Angel, gikan sa Malaybalay, gikan sa Lanao, Osamis, kana mga kasigbit nga lugar ba? Kada wa magina siya, wala kuan ba, wala gitinaw na sa mga sa kining mga reports mga ka-Angel. So giingon lang nila nga ang Cagayan de Oro, grabe nga COVID. Puno kuno ang hospital.
Pero wala nila i-elaborate, wala nila ipasabot mga ka-angel nga dili man tanan taga Cagayan nakapuno sa ospital tungod sa COVID. Dunay tagalain lugar mga ka-angel. Ambot ba gyud mga kaigsunan nga gusto man gyud nga kining pagtaas sa COVID-19. Ang itukmod Cagayan de Oro. Pero kung atong sa tao na mga ka-angel, daghan mga dili taga Cagayan de Oro nga gidala diya kay gi-confine. I-confine ba mga ka-angel? O diya lang gidala. Halimbawa, gikan sa kining magsaysay na dito. O niya ang magsaysay, ang facilities dito kay di kaya ang ilahang nga mga kulang sila ang ilang hospital, kulang sa kining kagamitan. Siyempre, dinhin na ibutang sa Cagayan de Oro mga kaigsunan. Muna ang kadtong mga COVID patient diri sa Dakbayan, nadugangan. Pero dili gyud na tinuod mga kaigsunan nga ang tibuok Cagayan de Oro nag-produce og daghan kayo nga mga kining na infection sa COVID dili. Amo na mga issue mga kaigsunan nga wa gyud nila na wa nila ipatinaw sa kini ang katawhan nga ang Cagayan de Oro dapat kwintahon kung pila gyud ka mga na-infection sa COVID mismo lang sa Cagayan de Oro. Mingon na ba mga ka-angel? Ang ila lang dire nga muhatag lang sila report nga kani ang namatay 200 karong adlaw ang na sulod sa ospital di na maihap kay gumikan na kadaghan na anata sa kolor nga mga coding nga ingon ini basta pula gani o yelo panapuno na ang mga ospital. Mora na ilang gipasabot mga ka-angel. Muna nga mag-amping ta, mag-sulob kita og mga face mask, tag QR code kay moni. Kadita pwedeng kinala magpabakuna gyud kay ang Cagayan de Oro puno na gyud sa COVID. Napay mga kaso karon mga ka-angel napay mga kaso karon nga nadisgrasya sa motor, namatay. Kining swab test positive pastilan. Niya i-charge dayon nga namatay sa COVID. Gadto nga dunay mga sakit nga na ospital niya way mga COVID, i-charge lang sa COVID kay aron nga wala kay bayaran. Pastilan dili sayop man na mga kaigsonan. Dapat itugan gyud og unsay tinuod nga mga datos mga ka-angel. Daghan ba gyud ang na apektuhan sa COVID nga taga mismo Cagayan de Oro aron nga ang Cagayan de Oro atong kanang ato ang ipamatuod nga grabe gyud ang pagdaghan sa COVID. Di ba? Munay wala mahatag sa ato ang gobyerno mga ka-angel nga mga pagpasabot sa atong nga mga lumulupyo diri sa syudad. Now, lumalabas ngayon mga ka-angel nga ang Cagayan de Oro maoy daghan kayo og COVID. Kaning na-infection sa COVID. Although di na tinuod kay dili man tanan taga Cagayan de Oro nga ilang giipangihap nga natakdan sa COVID. So ignon ta lang kini ang Misamis Oriental, Northern Mindanao. So buta tay pasabot mga kaigsunan ba kanang mismo sa taga syudad. Unsa ba pila bay record mga ka-angel nga nasa syudad nga naapektuhan na ospital tungod sa COVID. Misamis Oriental, pila ba ka buok? So mga ingon niya na ba mga ka-angel? Now, di mo punta makaingon lagi nga ang gobyerno diri sa syudad nagkulang sa paghatag og datos. Although kana lang gyud nga mga portion mga kaigsunan nga gipasabot nga diri sa Cagayan de Oro ingon ini sa Misamis Oriental lamon ingon ini. Doon ay mga reklamo nga unsa man kining ilaha man generalize nga ang COVID patient sa kining mga ospital sa Cagayan de Oro. Taga mismo taga Cagayan de Oro. Usa ka dakong
pwede ta mo reklamo mga ka-angel unsa ba gyud unsa ba gyud tinuod. Unya mo unsa man na inulan ng buhaton ng dayon og kanang kuan. Buhaton ninyo og kanang hinungdan ba dahilan para ibutang dayon sa sitwasyon nga MECQ. Napay uban dia mga kasayuran, nanay malusot nga kasayuran nga sa bulan sa ingon ini mag MECQ. Mangin pa dayon din ang syudad. Ay di na tinod, fake news na, fake news. Sa fake news. Inikabot nadto nga pipila ka adlaw na ning gawas may gyud tinod mga ka-angel nga ingon kita ini nga restriction. Di ba? Namingon na po sila 15 days. Abot 15 days. Another 15 days mga kaigsonan. Karon dili man na diretsohon naron nga unsa man kay kadlukan lugar ninyo da kanang mahatag mo kayo da. Kay kung ilang itibukon mga ka-angel ang isa ka bulan, ang gobyerno ang atong syudad mahatag og ayuda. Senan ka di ka makagawas, di ka makatarong og trabaho gumikan kay MECQ. Modified Enhanced Community Quarantine. Mga yun na ba mga ka-angel? Unsa man ino gilikayan kanang asa day ang mga calamity pa nato din sa syudad, asa di ay? Di ba? Ang Misamis Oriental, magyapon. Ang nagsalig man ni sila mga kaigsunan kay mga last term na ni sila. Last term na nila ning mga kuan ba. Mura ba og makayong adi nata mo buhat og kuan kay total last term na bitaw ta. Tinata mo hatag og mga bahala na sila di mura bag ingon niya na bitaw ang ato ang pagpanabot mga ka-angel. Last term na mi ay bahala mo dia. Dapat dili ingon niya na mga kaigsunan. Tungod ba kay last term mo, di na mo magbalibalik hatag o mga kinanlastaw nini ang atong kahimtang karon. Munay kini ang gibati karon sa katawhan diri sa syudad. Munay sentimento sa katawhan. Dili kami ang nagbagot-bot dire sa amo ang broadcast mga ka-angel kundi katawhan sa syudad, katawhan sa Misamis Oriental. Ngayon yan na mga kaigsunan, papilin ta nga, ambot lang ka, ginagabot sa July 31. Pasig may na po mo nga, di ta makakuanog piyesta kay, di ta mo kuanog piyesta kay kuan, kining COVID pa ta. Una ang piyesta ba yung mga kaigsunan ng syudad, kaya nabay na yung mga budget. Naasa naman sa ninyo dalho ng budget. So muna diha mga ka-angel, muna'y, nako, Diyos ko. Sa sunod gani mamili taog ang mga kuan kini nga mga mulingkod sa ato ang kagamhanan nga kanabitong mga tao nga dili ingon nini. Na may daghan mga ka-angel karon nga kining gusto nga mamuno nga dunay mga panlanta pareho sa ato ang presidente. Di ba? Sa atong presidente daghan kayo ganang himo mga ka-angel. Pero sa kabila sa iyahang nga pagpaningkamot nga daghan siya nahimo, naaga po yung mga tao nga mo buot mo bungkag sa iyahang nga pagka maayong leader mga kaigsunan. Natunong lang yun mga ka-angel sa kining kung kining ato ang kahimtang karon dili pa si Duterte ang namuno. Nako ambot lang kag asa tagi pulot sa kangkungan mga ka-angel. Ignon ta si Duterte dili siya perfect nga presidente pero daghan kayo mga nindot yung mga programa si Duterte mga ka-angel. Ito mga tao nga mga kanyato mga hambugiro karuwa na sila mang hinambog. Sige pag hinambog kuno dia. Di ba ka masumbagan ni presidente. So ingon niya na ba? Although ang mga korupsyon sa kagamhanan wagid mawala totally mga ka-angel pero adunay mga daghang ka nga kasuhan mga kaigsunan. Pero ang wagid mawala mga ka-angel kinigyong nga mga mana ka sa mga pila ka mga ahensyas kagamanan. Muwa kay kaila diha. Nako Diyos ko di ka bali-balihon. Kung wa kay connection diha sa sulod nako ang imuhang mga transaksyon langan kayo mga ka-angel. Mo na tinod mo na karon kaning wala bitaw kaayo na bawasan.
Moingon tang ang katawhan ang kini nga mga naada ng trabaho mga kuana dili na to libagbag. Naagyapon to libagbag gyapon mga ka-angel sa gitna nga naningkamot si ang atong presidente nga ayohon ang serbisyo. Walay palakasan. Pero naagyapon di gid mawala mga ka-angel. Sulay ko nag-transact dia sa tagsa-tagsa ninyo ka mga buhatan. Nya na kay wa kay kaila sulay Duol ka dito sa mga tig-atiman dia aton tan-awon og pila ka oras ka naa diha o pila ka adlaw ka pabalik-balik. Pero kung nakay kaila mga ka-angel, nakay koneksyon dia sa sulod ay akin na ako na. Ako bahala dia. So ingon dia na. Now, katong intaw way mga connection, way mga kaila. Para lugar nato nga ilan lang ang ato ang mga kaila dia sa syudad. Alaot. Di ba? Alaot mga kaigsonan. Although kana siya nga mga problema naagyapon mga kaigsonan pero dili na gud para niadto nga ubang pang mga panahon nga milabay nga mga administrasyon nga talamak ang mga korupsyon sa gobyerno, ingnon nga sistema, mga red tape, agoy, di gina mawala mga kaigsonan. Looy kadtong walay mawitik, walay mahihatag nga mawitik sa kaning red tape mga kaigsonan. Igo ra imuhang kwarta para nga makakuha ka og permit. Malata kay gidiyas bayar. Wa kay kaila. Pero kung na kay kaila, dito ra na i-transact sa kuan mga ka-angel. Dito ra na i-transact sa kining mga passport change dali ra kayo. Ginoo ko. Pero di nagid para kaniadto mga kaigsonan. Naamang gyapon karon. Pero munang atong panghinauton nga hapit naman eleksyon. Mangita tag leader mga kaigsonan, mga ka-angel nga kanang katubig taong nga mga tao nga mga leader nga di galantaw silang bulsa. Pero kaning mga namuunuan karon nga bulsa ra ang ilahang gi lantaw. Mabot ra gyapon panahon nga magtakingking gyapon sila glakaw mga kaigsonan kung wa na sila sa pwesto og na sila gipangbati sa ilahang kalawasan kay gisingil na sila sa kahitasan sa ilahang pangawko sa gobyerno. Itong mga anak nila nga gipa-eskwela nila, gigastuhan nila sa mga ilahang mga kinawkaw. Amot lang ka mga ka-angel, di natamo ko mana kay di man ta Dios. Pero nilampas agoy, lapas ako sa kong oras mga kaigsonan. Lapas na ko 13 minutos. Asa pa be ato sang basahon nga naa karon sa ato ang mga aton duulan kay di may ginato maklaro ni si asa man ni be si ako igaga si Mamerto Militares Bonal panasagaw aron makamata sila og panghadlok. JJ Dinya Jildog nga mata ni mga pangalanan ni oy. Jildogs. Kani ako pag umangkon mga kaigsonan, Jildogs hilig bugo kay og iro mo nang iyahang mga pinangga kanyang iro niya ba? Diha sa lapasan mo nang Jildogs siya yang Facebook. Hindi kamot simbalay daghang kay iro dito. Si Jera Bake, diyan sa may Bacoor, Cavite. Mayong magandang umaga sa inyo lahat diyan sa may Bacoor. Sige, maraming salamat sa inyong panonood mga ka-angel. Panawan ako yung oras, wala na akong oras mga ka-angel. Yan na po ang kabuuan ng ating programa sa umagang ito. Angel News Patrol Morning Edition. Sa ngalan sa mga kaubandere, ako nga katimbiwer si Manager Ryan Siricol amo ang news editor Senso Lugan. Sa mga kauban sa gawas nga bayan, sa mga news mga correspondent, amo mga reporters. Chief reporters Totong Sambas, si Drew Sanuria, Efren Lucia, Ricky Real, ang ato ang sports reporter. Atong Angel correspondent sa Aman Jordan, si Ricky Balibria. Mga ka-angel, ako sa Angel Larosa, Kiat Sondinya. Salamat sab sa inyong pagkiguban. Og sa ngalan sab sa mo ang admin, Ma'am Rocklyn Daang. To God be the glory, dalago na Diyos, may buntag Pilipinas.